I then respectfully told Kong Dan Fernandez that anybody can debunk my statement if I confirm the testimony of Colonel Garma about the DDS in 1999, since I was not a member of PNP at the time. And I have no personal knowledge as to the reward system. One Voice Channel. There must be someone to rise up to the occasion. Matapang na humarap sa investigasyon sa Senado si dating Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo. Humarap siya para pabulaanan na may reward system sa war on drugs ng Duterte administration. Sa kanyang sinumpang salaysay sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, ikinanta ni Colonel Grijaldo na kinausap siya ni Laguna Representative Dan Fernandez at Manila Representative Benny Abante, kapwa co-chair sa Quadcom, na suportahan ang mga pahayag ni retired Police Colonel Royina Garma na totoong may reward system. Pero tumanggi raw si Grijaldo sa pag-uudyok sa kanya. I then respectfully told Kong Dan Fernandez that anybody can debunk my statement if I confirm the testimony of Colonel Garma about the DDS in 1999, since I was not a member of PNP at the time. And I have no personal knowledge as to the reward system. Nainsulto rin daw si Grijaldo sa pinaggagawa sa kanya ni Abante at Fernandez. You feel that you are being coached to make that statement? Yes, Your Honor. I feel I've been corrupted to make that statement, Your Honor. Itinanggi naman ni Fernandez at Abante ang pahayag ni Colonel Grijaldo. Sabi ng isa, kasinungalingan ang pahayag ng aktibong opisyal ng PNP. Paliwanag naman ng isa, hindi nila pinilit si Grijaldo na suportahan ang pahayag ni Garma nang sabihin nito na wala siyang alam sa reward system. Para kay dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles, malaking epekto sa integridad ng Quadcom investigation sa EJK at war on drugs ang mga testimonya ni Colonel Grijaldo. Now, the entire character of the proceedings sa Quadcom medyo under suspicion na. Sila na ngayon ang magiging defensive. Tingnan natin kung itutuloy pa rin nila yung mga hearings. Kung si dating Pangulong Duterte naman ang tatanungin, labag sa batas ang ginawa ni Abante at Fernandez. Si Duterte ay isang abogado at matagal na naging piskal sa Davao bago pumasok sa politika. Yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative, subversion of perjury. Yes, that's a crime under the revised penal code. Hindi palalampasin ng dating presidente ang nangyari at nangakong magsasampa ng kaso. Hiniling naman sa Senado na isalang sa Witness Protection Program ng DOJ si Grijaldo. Yung congressman, parang papailan ko ng kaso. Total, hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Your narrative here is under oath. Hindi ko na kailangan yung affidavit mo. All I have to do is to take out your statement, the basis of filing a case. Samut-saring pagdinig ang nasaksihan ng taong bayan kamakailan laban sa mga Duterte. Isa na nga rito ang Quadcom hearing ng House of Representatives na nag-iimbestiga sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Para sa isang opisyal ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban, hindi niya maunawaan kung ano ba talaga ang patutunguhan ng nasabing pagdinig. As a lawyer and as a professor of political law and remedial law, the way the hearings are being conducted in Quadcom, sad to say, I cannot fathom, hindi ko maintindihan hanggang sa ngayon, ano ba ang direksyon ng Quadcom na yan at ano yung kanilang panukalang batas na kailangan nilang maipasa sa House of Representatives para mag-conduct ng ganong klaseng committee hearing. Anong ang aid of legislation niyan? Sabi pa ni Attorney Raul Lambino, hindi niya nakikita ang kahalagahan ng patuloy na pagsasagawa ng Quadcom investigation. Aniya, napupolitika lang kasi ang nasabing investigasyon. Otherwise, mamimisinterpret po yan ng ating mga kababayan na witch hunting lang ito. Ito ay political motivated at ang purpose lang nito ay sirain yung mga Duterte. Kinuwestiyon din ni Lambino ang patuloy na pag-atake kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng mga hearing ng Kamara, lalo na sa usaping confidential funds. Natapos na yung issue na yan eh.
At sinabi na po ni BP Inday Sara na, hindi na ako nangangailangan kahit wag niyo akong bigyan ng budget, magtatrabaho pa rin ako. So what else? What kind of legislation yet to be passed by Congress in regard to what? The confidential funds of the Vice President. Bakit siya lang yung siningle out na hindi bigyan ng confidential funds while other agencies are being given confidential funds? Payo ngayon ni Lambino na isa sa mga dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte, bakit hindi nilang gumawa ng mga batas na makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Huwag nang masyadong gawing politika yung hearings natin sa Congress. Let's focus on vital legislations. Why not focus on crafting legislation that will really help invite more foreign investors to come? Naniniwala naman si Lambino na walang magiging epekto ang mga nasabing pagdinig sa mga Duterte, lalo na sa dating Pangulo. PRRD is always a political force. Umapir man siya doon sa Senado or hindi siya umapir kahapon, si Tatay Digong ay isa pa rin sa mga leader na nirespeto, hindi lamang po sa Pilipinas kung hindi sa lahat ng panig ng mundo. He is still very popular among the ASEAN leaders. Si Lambino ay bahagi ng senatorial lineup ng PDP laban. Sakaling pala rin sa halalan, tututukan ni Lambino ang pagsusulong ng mga batas na makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, lalo na sa paglikha ng mas maraming special economic zones at pagpapalakas ng food productivity ng bansa. Si Lambino ay nagsilbi ring administrator ng Cagayan Economic Zone Authority ng Administrasyong Duterte. One Voice Channel.